Hi again everyone. If you are new here, I want to introduce myself again kasi every time naman may mga pumapasok tayo mga new viewers. I am Sheena Bagiwa, dati pong empleyado or dating gold jewelry appraiser sa isa sa mga uh, largest pawn shop dito sa atin sa Pinas. And through my learnings, I created this channel, okay, purposely to answer all your mga katanungan ninyo connected sa gold jewelry or about gold jewelry, especially sa mga usaping pawn shops. So please feel free to drop all your queries, questions at sasagutin po natin. Okay, so let's start another uh, topic. Okay, so um, guys, nagpalit lang ako ng damit pero one time lang ako gagawa ng video ngayon. Okay, um, kasi hindi ko alam guys, MRI ko na next week and baka syempre hindi na tayo makakagawa ng video. Okay, siguro i-edit ko na lang, papa-upload ko na lang sa kapatid ko ito. So gagawa na tayo ng video. Okay, so nagpalit na ako ng damit pero the same time lang tayo gumawa ng video. Pero syempre maunang upload yung isa na baka i-upload ko bukas. So ito is ma-upload next week. Okay, so kumusta po ulit kayo dyan sa inyo? Kahit saang panig man kayo ng mundo. Okay? Panig ng mundo, sabi ko kasi usually, okay, napakalit man ng channel ko. Pero nakikita ko sa comment section, okay, karamihan nasa abroad. Okay? Since ang suppliers nga natin ng mga gold jewelries ay usually abroad. Okay? Kung saan man kayo, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So, ang sasagutin natin na katanungan ngayon is katanungan ni, this is a previous comment lang. Kinuha ko lang sa comments sa mga previous na uploads ko kasi yun nga yung isa kong purpose na kunin muna yung mga, bali isingit-singit natin yung mga previous comments and then yung kukuha naman tayo sa mga medyo dating comments. Okay? So this is a previous comments from Ma'am Jean Badanya. Okay? In her case, sabi niya, okay, ipa-plug ko yung comment niya dito pero since syempre binasa ko yon, i-summarize natin. Okay? So sabi niya, may ang baby girl niya, okay, may earring siya noong bata. Okay, pero siguro sa ngayon, kasi sabi niya dalaga na yung anak niya eh. Nahulungkat niya siguro sa bool. And siguro nasayangan siya kasi gold. Okay? Ang problema guys na wala yung pair ng earring. So ang katanungan ni ma'am, pwede ba niyang maisanla ito sa pawn shops? Ano na ang gagawin niya dito? Okay? Okay. So nasagot ko na siya sa comment section. However guys, kung the same din naman ang katanungan ninyo kay Ma'am Jean Badana. Okay, thank you so much Ma'am Jean for dropping your question. Okay, actually marami yung katanungan mo eh, pero ito muna ang sasagutin natin sa video. Okay, at least masasagot na natin kung the same lang din ang katanungan ninyo. Okay, so since sabi ni Ma'am na wala na niya yung pair ng earring nung anak niya, and nasasayangan nga since gold siya. Okay? Pero guys, ang kasagutan guys, honestly, okay, sa mga pawn shops yan, sa Cebuana, okay, na pinanggalingan ko, probably, okay, 99.9% na I am sure, lahat ng pawn shop guys, all pawn shops yan, not only Cebuana, okay, hindi ho tinatanggap ang walang pair na earring. Uulitin ko, hindi po tinatanggap ang walang pair na earring. Okay? Di ba? Nakaka-disappoint yun yung kasagutan ko. Pero yun po yung kasagutan. Okay? And ang sagot ko kay ma'am, siguro since wala naman tayong mga, hindi ko alam kung meron, pero ang pagkakaalam ko walang bumibili guys.
Meron siguro pero hindi kumpara sa mga pawn shops guys na nagkalat na kahit sa mga liblib na lugar meron. Wala akong alam na pwedeng pagbentahan ng mga ganyan na. And wala na po ang pair wala ng pair. Okay, so sabi ko kay ma'am siguro itago na lang niya as a remembrance, okay? Yes na at least ginamit kasi nung earring nung anak niya nung baby, 'di ba? So nandun naman yung sentimental value. Okay, so ang sabi ko sa kanya itago na lang niya, okay? Kasi kung sa pawn shop yan guys, hindi nga ho yan tinatanggap, okay? So sa inyo guys, okay, pakaingat-ingatan po natin na hindi mawala ang pair ng ating earring. Ladies, okay? Usually yan sa mga bata. Kaya alam nyo guys, lagi ka naming ina-advise nung nasa pawn shop kami, kung may mga mothers na naghahanap ng earrings for their babies, baby girls, okay? Kasi hindi naman nag-i-earring ang mga lalaki. Okay, ang ina-advise namin sa kanila is yung design na stud. Alam niyo po ang stud, yung dito lang siya. Okay, yun ang stud earring. Okay? Kasi guys, at saka dapat yung maliit lang. And dapat yung lock niya, okay, is tight siya. Make sure na tight yung lock. Kasi kung mga bata yan ni guys at ang ipapairing nyo sa kanila is yung mga Crayola. Ano ang Crayola? Or sa term ng iba is loop. Yung ganyan guys, bilog. Okay, yung bilog na nakaganyan. Okay? Or yung dangling. What is dangling naman? Yung alam mo yung parang may mga charm siya na alam niyo yun ladies, dangling earring, basta yung medyo mahaba siya. Okay, pahaba siya. Hindi yun advisable for kids. Okay, so tips yun guys sa inyong mga mothers, okay? Kung gusto nyong ibilhan yung babies ninyo, baby girls ninyo ng earring, okay, I am giving you tip. Okay? Magpasis kayo sa mga appraisers, alam naman nila kung ano ang mga nababagay, especially for your kids. Kasi nga po, guys, sayang naman kung mawala. Ang mangyayari kasi kapag mawala, okay, nangyari din yan sa pawn shop guys Okay, nung nasa pawn shop ako, bumili yung mother, okay, sa subasta display namin. Earring. Okay? Yun naman is pinipilit niya kasi na bumili nung Crayola. Yun ngayon sabi ko na bilog. Okay? At medyo malaki pa siya. So, syempre, nagbigay kami ng guide kay ma'am, but since pinipilit niya na gusto niyang bilhin yon for her baby girl, okay, wala kami magagawa, of course. Sige, benta namin kay ma'am. But, after just 4 days lang yata yung nakalipas, since nung bumili si ma'am, bumalik. Okay? Ang sabi niya sa amin, ma'am, ibabalik ko na ito. Sabi ko sa kanya. Ma'am, sabi ko po sa kanya. Ibabalik daw niya kasi nawala yung pair. Ang gusto ni ma'am is since ibabalik niya yung isang pair sa amin, at least ibalik din namin yung 50% na pera sa kanya. Okay? Kung kami lang ng mga empleyado ang magde-decide, okay yon. Tama? Acceptable yon kasi tanggap naman niya na kahit 50% na lang ang bigay namin sa kanya na pera. Okay? Kasi nga, isa na lang yung dala-dala niya sa amin since nawala yung isa. But, guys, since nasa pawn shops tayo, nagtatrabaho lang naman tayo at sinusunod natin yung mga rules ng company, okay? Hindi yun pwede guys. Hindi yun pwede. Kasi unang-una, kapag tinanggap namin yung ganun guys na isang walang pair na earring, kami ang mananagot. Okay? Kasi unang-una ang reason dun guys, kapag dinisplay kasi for subasta, sino ba ang bibili?
Kapag in case, syempre alam ko ipaparimatan nyo na yan, wala nang pair Kung hindi display yan for subasta display, walang bibili kasi nga wala ngang pair. Guys, iniiwasan ng mga company na kung pupwede guys, ayaw nila na mag-pull out. Anong ibig kung sabihing mag-pull out? Yung, kung may hindi kasi nabenta from subasta, yun yung ipupull out na or kukunin na, idadala na sa head office, ire-reprocess na yan. Iniiwasan nila yung sobrang laki, okay? Laking percentage or dami ng alahas na napupull out. Okay? So, yun po yung reason kung bakit hindi tumatanggap ang mga pawn shops ng only one piece na earring or walang pair na earring. So, I advise, ladies, pakaingatan po natin yung ating mga alahas. Okay? So, I need to cut this video again. Kailangan ko na hong magpaalam and please please watch all my videos. Okay? You can give me likes. You can leave me all your comments. At as soon as nakikita ko, sinasagot ko po. Kahit napakahirap ng signal dito sa amin. At kahit siguro medyo busy tayo sa gamutan natin, sa medication natin, sa pagpabalik-balik natin sa hospitals. And sabi ko nga, MRI ko na next week. As well as makikita ko yan, isisingit ko, sasagutin ko po yan. Okay? And most importantly guys, please click the subscribe button para tuloy-tuloy po tayong ma-notify sa ating mga videos na i-uploads pa. Okay? So, sana po ay nakatulong ako sa inyo kahit papano by sharing my knowledge. Okay? So, bye-bye na everyone. Ingat po kayong lahat.